So let's go Kazakhstan! Meron tayong kasama 4 hours from Manila to Kuala Lumpur, and then Kuala Lumpur to Almaty another 8 hours. You know the name na hotel? AQ. Bumalik ako kasi parang feeling ko medyo sketchy si Kuya. Ang ganda ng area ko! Nice to meet you. Nice to meet you. Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon meron tayong bago na pupuntahan na lugar, no? So we are going to Central Asia, pero ang pinakaunang bansang pupuntahan natin is Kazakhstan. So yun guys, kakapasok ko lang dito sa may immigration area. Pansin ko ang daming tao sa loob. Sa immigration wala masyadong pila. Pero nung nakapasok na ako, ang daming tao, no? Ayun, super daming tao dito. Tapos ano na ngayon, 10 PM na on a Monday. Sabi ko 10 PM on a Monday, daming tao dito sa Naiyan. So daming flights, Australia, Korea, and all that. So ayun na nga guys, pupunta tayo sa Central Asia, Kazakhstan. So ang Kazakhstan guys, visa free for Filipinos. Kasi winter na ngayon. So kung gusto niyo maka-experience ng snow na walang visa, then Kazakhstan might be a good choice, no? So yun yung pupuntahan natin. Wala pa kasi ngayong direct flight from Manila to Kazakhstan. So kailangan natin, dalawa yung flight natin. So Manila to Kuala Lumpur, and then lilipat tayo Kuala Lumpur to Almaty in Kazakhstan. So I'm flying with AirAsia. Tapos since AirAsia din naman yung papunta ko sa Kazakhstan, yung baggage ko is doon ko na daw makukuha sa Almaty. Dalawa yung flight ko, pero ang baggage ko diretso na daw sa Kazakhstan, sa Almaty. So binigyan na nila ako ng dalawang ticket. Pakita ko sa inyo guys. Ang dalawang ticket na yung binigay nila sa akin, isang Manila to Kuala Lumpur and then Kuala Lumpur to Almaty in Kazakhstan. Ano ba yung mga requirements papuntang Kazakhstan? Kasi nga visa free naman to for Filipinos. So wala tayong visa na kailangan para makapasok sa Almaty. So yung mga normal requirements lang, passport, plane ticket, and then e-travel, di ba? E-travel dito. Alam niyo na naman yun yung e-gov. So yun lang yung 3 basic requirements. Immigration questions, wala kang tinanong sa akin. Nauumay na siguro sila sa akin na lagi akong umaalis at bumabalik. So tinitignan na lang yung passport ko, tapos wala nang tanong. So good thing. And para ma-visualize nyo yung bansa na pupuntahan natin, ilagay natin dito yung mapa ng Central Asia. So merong 5 bansa ang Central Asia. Akala ko dati ang Asia, Philippines, Thailand, Singapore, diba? Ang dami pa palang bansa sa Asia, guys. So sa Central Asia, sa pupuntahan natin, may 5 bansa. Pakita natin dito, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan. So sa 5 na to, 4 sa kanila, madali lang puntahan nating mga Pilipino. So dapat talaga 4 yung pupuntahan ko. Kaso medyo kinulang yung schedule ko kasi may work ako sa Philippines, kailangan kong bumalik. So yung isa sa mga hindi ko pupuntahan is yung Tajikistan. 3 bansa ang pupuntahan natin guys dito sa Central Asia: Kazakhstan, Uzbekistan, and then Kyrgyzstan. So Kazakhstan visa free, Uzbekistan e-visa. So sa online lang ako, walang mga requirements guys kasi magbabayad ka lang ng $20 tapos after 3 days nakuha ko na yung visa ko. Kyrgyzstan visa on arrival. Yung Tajikistan, yung isa pang pupuntahan sana natin, wala ring visa doon. Visa free din for Filipinos, kaso parang hindi na kaya ng oras ko masyado ng gahol. Yung isa kasi sa kanila, yung Turkmenistan, medyo hindi siya ganun pa kadali puntahan. Pwede yun namang puntahan, pero may mga special permit na kailangan kayong kunin, and then medyo mahirap siya. Hindi siya kagaya nung Kazakhstan. Sabi nga nung ibang kakilala ko, parang medyo North Korea ng Central Asia ang Turkmenistan siguro, kasi medyo mahigpit sila no, sa pagpasok ng mga turista. So kung gusto niyo mag Central Asia, pwede yung 4 na stand, no? Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Gusto ko nga sana 4, kaso itatry ko pa rin kung may 2 days kasi ako na free day. Kaso kung 2 days tas magta-Tajikistan ako, parang 1 day yung flight tas 1 day na lang ako dun, no? Tapos tinignan ko, ang mahal kasi ng flight ng yung pa-Tajikistan, 30,000 kasi. Yung mga Kazakhstan to Uzbekistan, mga 6,000 pesos lang. Kazakhstan to Kyrgyzstan, mga 6,000 pesos lang. So okay lang sa akin mag-hopping. Pero yung last part, yung Tajikistan, 30,000 pesos, medyo mahal. Iniisip ko na puntahan na lang siya. Pero kasi imagine 30,000 pesos tapos 1 day lang ako doon. Parang hindi masyadong sulit, no? Actually, meron ding overnight na train from Kazakhstan to Uzbekistan. Pwede kayo mag-overnight train. Kaso kasi mga 17 hours. Tapos ang babayaran nyo mga 3,000, 4,000. Medyo mura lang din naman yung flight. Tapos makakapili pa ako ng magandang oras, di ba? So sabi ko magpo-flight na lang ako, konti na lang naman yung difference. Meron tayong kasama. Yan si Max guy, yung tayo natin na friend. So nandito siya sa Manila.
Kaya, actually nakita tayo, was it 2 days ago? Yeah, 2 days ago, nakita kami dito sa Pilipinas. Nagluto si Max ng mga Thai food. Kumain kami sa bahay nila. Pero ngayon, nung babalik na siya sa Thailand. Say hi. Ayan. Wala, nagkita lang kami. Same flight, pero siya pa Thailand. Ako pa, Malaysia. So yun guys, nakita ko si Max dito, yung friend, yung Thai friend ko. Actually, first time namin magkita sa Philippines. Matagal na kami magkakilala. Kung bago kayo sa channel, baka hindi niyo pa siya nakita. Pero nakasama ko na siya sa maraming trips before. Nag-camping kami sa Thailand. Nung last few months ago, nag-camping kami, di ba? Tapos nakasama ko na rin siya sa South Korea trip, sa Chiang Mai, Bangkok. Yung mga dati-dati pa nung bago-bago pa lang ako nagvo-vlog, ay nakakasama ko na yan si Max. Nagpunta lang siya dito sa Philippines kasi may mga ginagawa lang siyang mga work and business something dito. Ayun, nagkita kami 2 days ago. Hindi kasi ako nagvo-vlog eh. 2 days ago nagkita kami, nagluto siya ng Thai food sa doon sa apartment nila. Tapos tumambay kami sa mga cafes. Nagkwentuhan lang kami actually. Kasi nag-rest ako ng 10 days or 11 days dito sa Philippines. Pero parang hindi naman siya rest. May mga work din ako, so nag-work ako with GCash, tapos ni Isuzu, ayan, nung kotse. Tapos may mga meet din ako mga friends, family bonding and all that. So ngayon I'm ready for another trip. So let's go Kazakhstan. And guys, yung picture nung niluto ni Max nung 2 days ago. So nagluto siya ng tom yum. Na-miss ko na naman yung tom yum. Tom yum, nagluto siya ng pad krapaw, ayan. Pad krapaw itong isa. Tapos nagluto siya ng parang bagoong rice, tsaka nalimutan ko to pero masarap din to, parang salted squid, ganun. Ayun yung mga niluto niya. Tapos ang bag ko lang milk tea. Nagdala naman ako ng milk tea guys. Kasi nag-crave ako ng Thai food nun. Tapos tatlo kami na nag-dinner dyan. Tapos sabi ni Max, magluluto daw siya ng pagkain. Tapos nahiya naman ako pumunta na wala akong ambag. So nagdala ko ng milk tea. Na-enjoy naman nila yung milk tea. By the way guys, may mga napansin pala ako, may mga bago na pala dito sa Naiya, no? If pupunta kayo dito, pinakauna ko napansin yung e-gates. So pagpapasok kayo sa immigration, meron na silang parang mga e-gates, may mga booth na i-scan mo na lang yung boarding pass mo, tapos mag-open na, tapos papasok ka na, tapos syempre yung immigration, i-interviewin ka pa. Pero e-gates na yung papunta doon. Tapos may mga self-check-in kiosk na rin sa may gilid. Pero parang yung iba hindi pa gumagana. But hopefully soon, no, mag-self-check-in na para mas madali na. Maliban pa sa mga dati ng self-check-in ng iba doon, no, may mga bago silang in-install. At yung favorite ko na bago dito is yung renovated na food court. Ay, food court ba tawag doon? Parang sa second floor. So may bago kayo pumasok sa immigration, marami ng kainan. So for example, napaaga kayo sa airport, tapos gusto niyo munang kumain. Ang dami ng kainan doon sa taas. Nakakatuwa, marami ng options. Or pagka-arrive niyo, tapos nagutom kayo dito sa Manila, punta kayo sa may second floor, no? Ang dami ng bagong restaurants. Nakakatawa. Ayun guys, yung parang ganyan, yung parang mga e-gates, no? Pero, ay, dito rin pala sa pagpasok nila, no? May areas din dito na e-gates na yung papasok mo sa aeroplano, no? Pero dun sa immigration, maraming mga ganyan. Easy, scan mo lang yung boarding pass mo. Hi guys. Ay, sorry, nakita na kayo. Mag-hi na kayo. Hello po. Ayan, pupunta sila sa Japan, guys, oh. Kaso mga shy type. And just like that, guys, nakarating na tayo dito sa Kuala Lumpur. Ayun guys, dala tayo sa first leg ng ating flight. So 4 hours from Manila to Kuala Lumpur. And then Kuala Lumpur to Almaty, another 8 hours. So medyo malayo itong pupuntahan natin. So 8 hours plus 4, total of 12 hours. Tapos may layover pa ako dito sa Kuala Lumpur. Ang layover ko dito is 7 hours. So 12 plus 7, 19 hours. 19 hours itong ating biyahe. So medyo malayo ito. Parang ang day 1 mo talaga, parang biyahe lang talaga. Marami namang options no going to Almaty. Wala pang direct flight. Sadly, wala pang direct flight from Manila. Pero merong option ng AirAsia yon. Manila, Kuala Lumpur, tapos Kazakhstan. Meron ding Air Astana, Manila to Korea, sa Seoul, and then to Kazakhstan. Meron ding Qatar Airways, Manila to Doha in Qatar, and then Kazakhstan. Meron ding Cathay Pacific, Manila to Hong Kong, and then Hong Kong to Kazakhstan. Marami namang airlines guys. Wala lang talagang direct flight from Manila. So hanap lang kayo ng airline na magko-connect sa inyo going to Kazakhstan. But so far when I was researching, ito yung pinakamura. Hindi mura ang plane ticket papuntang Kazakhstan, pero ito na yung pinakamura. So laban na. So ito ang Kuala Lumpur Airport
kapag magbibisita kayo ng Malaysia, Kuala Lumpur, ayan, dito kayo. Doon yung immigration, pero pupunta tayo sa transfer kasi hindi na tayo lalabas, di ba? Ang baggage natin doon na doon natin makukuha sa mismong Kazakhstan. So hahanapin lang natin yung transfer na sulat. Turkey, oh, parang ganda rin ng Turkey. So parang kakagising ko lang kasi nakatulog ako sa biyahe. 4 hours, medyo nakatulog ako ng mga 2 hours siguro. So itutuloy ko na lang yung tulog ko mamaya. Or dito sa airport, baka makatulog ako kasi 7 hours, medyo alanganin na rin kung lalabas pa ako. Medyo malayo kasi yung airport ng Malaysia sa city center. Parang kung magkukotse ka mga 1 hour, ganun. So 1 hour, 2 hours na agad yung balikan na biyahe. Tapos mag-check-in, parang bitin pa kung lalabas ako. So dito na lang ako sa airport, guys. So yun guys, basa-basa nyo na lang. So may nakasunod dito, ayan o. Baggage claim, arrival hall, tsaka domestic transfer. Dito sa right. Pero tayo, hindi naman tayo domestic transfer, no? Pupunta naman tayong Kazakhstan. So, ito tayo. International transfer. Dito tayo sa left. So, ayan. Kung magmamalaysia kayo, dito kayo sa right. Ayan, dyan na yung mga immigration. But, tayo, since connecting flight lang naman tayo, dito tayo sa kabilang side. Ayan. Let's go. Okay, guys. Ayan, nakapasok na tayo. Nandito na ulit tayo sa departure area ng Kuala Lumpur Airport, no? So, may mga konting tao. 6 in the morning na ngayon. May mga kapihan naman dito. Pwede naman tayo magkape-kape muna. Ayun, may Costa Coffee. Tapos dito yung mga nakasulat yung flight. Parang 12 pa yung flight natin. Ayun, Almaty, oh. Kita niyo yun? Almaty P12. May gate na agad. Ayan, P12. So, 12:30 ang ating flight. So, 6 hours pa before our flight, pero meron ng gate assignment. Yung from Philippines to dito sa Malaysia, wala pa kaming gate. 30 minutes before the flight, wala pa kaming gate. Sabi, may initial gate na binigay sa amin. Tapos, nung malapit ng flight, 15 minutes before the flight, nilipat yung gate. So, dapat pag nasa Philippine airport ka, alisto kapag wala kayong final gate, no? Kasi biglang nag-change sila ng gate yung pag malapit na. But, ayan, may mga kapihan dito. Explore na muna natin ang airport ng Malaysia kasi 6 hours pa tayo dito. Michael Kors, Coach, shopping muna kayo. And marami namang airlines, no, napapunta sa Almaty in Kazakhstan. Actually, Almaty is not the capital of Kazakhstan, no. Ang capital is Astana. So kung meron kayong mga nakikitang Astana Airlines, from Kazakhstan pala yun, yung Astana Airlines. Meron yun from Manila to Seoul. Astana Airlines. But before, Almaty yung capital ng Kazakhstan. Pero ngayon, naging Astana na. Kaya pala ng airport dito sa KL. Parang tagal ko lang hindi nag-KL, no? O, yung kanilang gate, pinto. Pinto din dito sa, sa KL yung kanilang word for gate. Duty-free items. Hindi na tayo pumunta doon. So, ang tagal ng ating, flight, 12 hours na flight time plus 7 hours layover, 19 hours in total. Parang yung last time na nagbiyahe ako ng ganito katagal yung Europe pa, no? Kasi ang Europe dati, Manila to Qatar, 8 to 9 hours. Tapos Qatar to Spain, mga 6 hours. So 8 plus 6, di ba? Aga-aga, hindi ko ma-compute. 8 plus 6, 14? 14 hours plus waiting time. Mga ganito din, mga 19 hours din yung biyahe ko before. But I hope it's gonna be worth it, no? Kasi ang Europe super worth it. So let's hope that Central Asia will also be worth the long travel time. So yan, nagmakapal na jacket na ako kasi unang-una para makatipid sa luggage. Parang mga 20 kilos lang kasi yung luggage ko. Di ba, winter, so daming makapal. So, nilagay ko na to. And then, pangalawa, chinek ko kasi yung weather forecast ng Kazakhstan. Ngayon is November 25, no? November pa lang. Pero minsan nagni-negative 1 daw. Sabi ko, my gosh, good luck. So, nagmakapal na ako. Minsan mga 2 degrees, ganon. Minsan mga negative 1. So, ano kayang weather pag dating natin later. Yan, nag-second floor lang ako dito sa may KL. May mga shopping areas sila dito. Pero sarado kasi maaga pa. Yung mga kainan din naman sila dito. Ano bang gagawin natin dito? Ay, may McDo! May McDonald's! Alam mo, kaya ako na-excite sa McDonald's dito sa KL kasi dito sa Kuala Lumpur, meron silang, di ba sikat dito yung
Nasi lemak. Nasi lemak. Yung chicken na parang may mga dilis-dilis. Basta parang sikat na dish ng Malaysia. Sa McDo, meron silang nasi lemak chicken. Try nyo pag nag-Malaysia kayo guys. Nasarapan ako, medyo maalat na chicken ganun. Gusto mo mag-nasi lemak tayo dyan sa McDonald's? Ayan, kung mag-Malaysia kayo, may mga currency exchange na dyan. Yum! May silang kain ng Burger King. Taste India, oh my gosh! Sino nakakamiss ng India? Gusto niyo ba ng Indian food? My favorite? Fresh street cooking. You know, namiss na ba yung mga Indian food? Chicken. Masala chicken. Pizza Hut. Yes, may nakita ko na spot dito. Ito yung Bago. Dito na lang muna tayo. Kasi puno rin. Ang dami rin tao. Dun sa mga upuan. Dun sa may rest and go sa taas. Na punuan din. Sa harap ko. At 6 in the morning. Pwede naman mag-cafe. Kaso, magkakape ba ako para magising ako? Or magmamakdo ako? Parang hindi rin kasi ako pag ganun kagutom eh. So, tambay na lang. Gusto ko matulog. Gusto ko matulog. Pero isa mga moments na ganito, may nakita nga ako sa social media, may post na what a privilege it is to be tired from the work you once begged the universe for, di ba? Kasi itong ginagawa ko ngayon, pinangarap ko to, di ba? I beg the universe for this. Na sana maging travel vlogger ako. Now that I'm tired, you know, kasi nga ang haba ng biyahe, tas ang haba ng stopover, parang nare-remember ko yung nabasa ko na yun na what a privilege to be tired from the work you once begged the universe for, di ba? So, dati, pinapangarap mo na magkaroon ng ganitong trabaho. So, ngayon na you're tired from, you know, the traveling, the transfer, imbes na magreklamo ako, parang I look at the brighter side of it na, oh my gosh, pinangarap mo yung ganitong buhay before. So, privileged to na mag-aantay tayo ng 6 hours dito, no? Mamaya magkakapit tayo na, maghahanap din ako ng pagsasaksakan natin para hindi ako malobat. Doon may power bank naman ako, pero gusto ko lang na fully charged lagi yung phone ko para safe, no? Dati when I was younger, no, kaya ko basta mura na flight, kaya ko matulog sa airport, no? Dati yung mga Singapore, Taiwan, mga madaling araw na flight, pero mura kasi mga ganun, no? So, ilalaban ko yun. Pero kapag trentahin ka na, pag umaabot ka na sa mga 30s, pag nasa 30s ka na, parang, sige, magbabayad na lang ako ng extra para maganda yung oras ng flight ko, no? Kasi, mapapagod ka rin sa airport, no? Pero siguro kasi, yung energy mo rin nagdi-deplete na eh. When I was younger talaga, pag mura, pag sale, kahit anong oras yan, laban tayo, matutulog na lang ako sa airport. Pero ngayon, no, iba na talaga. Trentahin problems. Pero kaya ko pa rin na matulog dito. Nahiya lang ako kasi daming tao. Or doon na lang tayo matulog sa flight natin later, papunta Almaty, no? But at least, this is a privilege na nagagawa natin mag-travel. Dati, back to the days na puro lang tayo seat sale. Seat sale papuntang Singapore. Kasi to be honest guys, itong Central Asia, mura ang Central Asia kapag nandun ka na. Pero ang flight, mahal talaga. Like, when I was doing my research, yung mga sa Reels, lagi nilang sinasabi na mura sa Central Asia, pero hindi nila minimension yung flight. Kaya hindi nila minimension yung flight kasi ang mahal ng flight. Pag i-mention nila yung flight, hindi siya magiging mura. So, sobrang mahal ng flight. I think, ang round trip ko na flight, mga 48,000 guys. 48,000 pesos yung round trip ko na flight to Almaty. So, ito na, no, Manila to Kazakhstan, Kazakhstan to Manila, yung round trip. Parang yung Europe ko before, nakuha ko lang yun ng 45, di ba, ganun? O, sa mga ganun lang yun, tapos Qatar Airways na yun, no? Ang Europe ko dati, winter yun, nakuha ko mga 45,000 lang yata yun, ganun, 46. Tapos, Qatar Airways na yun. Ito, mahal talaga. Mahal ang Kazakhstan, mahal ang Central Asia. Pero, wala kasi siyang visa, no? Visa free kung gusto niyo maka-experience ng snow na visa-free, Kazakhstan. Tapos pag nandun na daw tayo sa mismong area doon sa Central Asia, mas mura na. Mahal lang talaga yung flight. Yun lang talaga yung kailangan nyo pag-ipunan. Pero once naipon nyo na yung flight, like book kayo 1 year ahead, ganun. Tapos konti na lang yung iipunin nyo pag nandun na kayo sa mismong Central Asia. No? Isasama ko naman kayo sa journey natin, guys. That's why, ini-encourage ko talaga kayo na hanggat kaya nyo pa mag-travel, go. Kasi it will never be the same, no? Ako, yung budget traveler pa naman din ako ngayon. Pero dati talaga super budget traveler talaga ako.
Parang hindi ako bibili ng flight na more than 5,000 pesos. Dapat round trip ko less than 5,000. Basta puro sale. Tapos matutulog ka sa airport. Iba rin kasi yung experience na ganun. Na parang ang dami mong energy. Yung itinerary mo sobrang jam-pack na from 5 a.m. to 9 p.m. Puno-puno yung itinerary mo. No? Kasi iba yung energy mo when you're younger. Ngayon, sa totoo lang nararamdaman ko na may energy when I was in my 20s, hindi na siya ganun. Ngayon parang, sige, mag-additional 2,000 na lang ako para mas maganda yung oras ng flight natin. Or, sige, mag-hotel. Ay, hindi, nag-hostel pa rin ako. In fairness naman sa aspect na yun. Kaya ko pa rin mag-hostel, but sometimes, nag-hotel na rin ako kasi parang kailangan ko rin ng privacy sometimes. Pero ito kasing Central Asia, kahit mahal kasi siya, like, imagine ito may 7 hours layover ako pero 48,000. Kung pipiliin ko yung mga Qatar Airways, ang mahal. Depende pa rin. Kapag super mahal, nag-a-adjust naman ako. Kaya ko naman pero ayaw ko lang talaga na sobrang magsayang ng ganung kalaking pera. Kung sige mag-antay na lang ako dito, 'di ba? Kasi 6 hours magkakape na lang ako. Magkano lang yung kape, 'di ba? Magkape na lang tayo or magkano lang yung McDo. So okay na 'yun. Adjust na lang tayo paminsan. Kasi kung aantayin nyo pa na parang sobrang dumami yung pera nyo before kayo mag-travel, sabihin natin, biglang dumami yung pera mo. But the experience will be different, no? Iba yung experience ng bata ka na parang, iba yung energy ng bata, iba yung excitement mo. Siguro pag medyo magka-age ka na, ibang type of travel na mas relaxing, mas chill lang. Pero mas maganda kasi na may experience mo both, no? Yung biglang tatalon-talon ka sa mga cliff jumping and all that. back to the days, back on the days. Letter A, back on the days, or letter B, back to the days, and letter C, back to back. Pakordi na tayo ng pakordi. Sige na, magkape na nga lang tayo. Parang feeling ko yun yung kailangan ko today. Magkape na lang tayo para maganda yung upuan natin. Tapos yung mga tao na makakakita sa atin, hindi naman tayo mamatahin. Baka minamata nila tayo na parang, ew, dyan ka lang nakatambay sa gilid, like, hindi bagay. Kasi kita yun. Actually, may natutulog din dito. Shout out. Ang ingay ko pala, sorry ba? Magising. Naantok na ako. 2 hours lang yung tulog ko. But again, what a privilege to be tired from the work you once prayed for. Mata ko. Magkape na lang tayo. At least, afford natin magkape. Di ba? We're tired. We're tired. Inaantok tayo. But at least afford natin na bumili ng kape sa Costa Coffee, di ba? That's a silver lining kasi ang hirap naman kung gwapo ni Kuya. Pagod tayo pero may mga pinapadala si Lord na pampa-booster, may gwapo. Tapos may kape, no? And guys, bili muna tayo ng kape para magising naman tayo. Ito yung mga menu nila. Kasi wala din talaga tayo masyadong tulog. Ayan na ba yung binigay ni Lord na pampagising sa atin? Or magkakape tayo? So, sasabihin ko. Wala na ako nang sasabihin kasi parang or wag na tayo magkape. Sayang din kasi yung magkano magkape dito, no? 300 pesos. Sayang din kasi parang na-energize na naman ako dito. So, let's call it a day. Tama na. Ayan guys, pumila ako doon. Parang pang take out lang yata pala yung pila. Meron pala dito sa table na mismo, mag-scan ka lang ng QR code. Ayan, scan QR code, pwede naman Visa, Mastercard, so pwedeng credit card, tapos may saksakan. Perfect. Tambay lang tayo dito. People watching na lang muna tayo ng 6 hours. Ayan guys, ganyan na lang sila mag-order. So, nagbayad lang ako online, may confirmation number, tapos estimated delivery daw 7:30. Ngayon is 7:21, oh. So mga 9 minutes. Tapos may table number ka na, social. So ito pala yung total niya, 26 MYR Malaysian ringgit. So mga 300. Ginamit ko yung GCash Visa card ko. So ang maganda lang pag GCash yung gamit mo kasi may text, laging text, no. So nag-text na siya, 372 pesos ang nabawas sa ating GCash account. So 370. Yung order ko is dragon fruit smoothie. Ayoko muna magkape kasi medyo ina-acid ako ng slight. So magda-dragon fruit smoothie ako na large. Tapos magcha-charge ako dito ng cellphone. Perfect. Na guys, di ba sabi 7:30? Actually mas mabilis to. 7:27. So mas mabilis nila na-deliver ating dragon fruit shake. Costa. What a privilege na makabili ng Costa Coffee while waiting for your flight.
fruity. Parang ano lang siya, parang prutas lang. Malamang dragon fruit. Not too sweet. May mga buto-buto. I like it. Refreshing lang siya. I love it. Actually, may bakon ako pero pwede ko kayang kainin dito. Meron akong ubi cheese pandesal. Nabili ko to sa Naiyam. Hala ba, baka bawal to sa Kazakhstan? Nag-check kaya sa Kazakhstan ng mga tinapay, mga dairy. Kasi meron tong cheese eh. Kainin ko na lang dito. Bumili naman ako sa kanila ng ano. Ito. Pero meron kasi silang tindang tinapay. Baka bawal to kainin. Sabihin ko na lang, sir, sorry po, yun lang kasi yung budget ko eh. Yung budget ko is pang drinks lang. Wala na kasi akong budget pang tinapay nyo. Baka lang, pwede na ko na makain yung pandesal ko dito. Binili ko to sa Naiya kaso, hindi ko nakain. So, ito natin kainin guys. So, which is pandesal. Discreet lang tayo para hindi nila masyadong halat. Ay, bakit hindi nabimelt yung cheese? Gusto ko yung nabimelt yung cheese. Ube. Ube. Ang tigas ko nila magsalita. Ube. Ube. Alam, ube na alala ko si Opa sa Korea. Yung parang sabi niya favorite niya doon kainin na sa Philippines yung ube. Hindi ko lang kung naalala niyo si Opa na matagal na yan eh. Na-meet ko siya sa 7-Eleven lang, di ba? Tapos parang organic encounters. Namimiss ko na yung mga ganong organic encounter. May bigla ka makikilala. Tapos sabi niya favorite niya doon ube sa Philippines. Ito na yun, Opa. Ube. Okay guys, second flight na tayo Malaysia to Almaty, no? So mas malaking plane na to, yung parang 6 or 9 yata sa isang row. Let's go! So guys, papunta na tayo sa Almaty sa Kazakhstan, no? So ito yung sa AirAsia tayo, yung ano nga 2, 4, 6, 8? Oh, 8 yung isang ganito, yung isang row, dalawa sa gilid dito. Dalawa dyan. Nandito ako sa may gitna, 4. Tapos dalawa doon. Ito sira. Do not occupy. So, do not occupy. Feeling ko sira. So, good thing kasi wala akong katabi kasi walang naka-occupy sa aking. Tapos, meron silang ganito, yung parang TV ka. So, hindi naman gumagana. Parang display lang yata. Hindi ko alam bakit hindi siya gumagana. Pero ayun, hindi siya gumagana for all. For everyone. So, walang entertainment. Buti na lang nag-download ako ng mga Netflix series. May telephone din. Yung kanilang chicken rice. Yan, medyo mahaba itong flight natin. 8 hours. Nakaka 2 hours na yata kami. Nakatulog kasi ako. Ginising lang ako kasi kakain. Sobrang puyat na ako. Kanina pa sa Kuala Lumpur pa lang. Antok na talaga ako. Kasi natatakot ako matulog. Baka maiwanan ako ng flight. So, pagkasakay ko dito, tulog agad ako. So yan, 8 hours lang. Let's go. Malapit na tayo sa Kazakhstan. Okay, finally, after, ilan yung total na? 19 hours. 12 hours yung flight. Plus 7 hours na layover, 19 hours. We're finally here sa Almaty, dito sa Kazakhstan. So, ang Kazakhstan guys is 3 hours behind sa Philippines. So, 5:30 pa lang yata dito, 5:30 PM. Pero sa Philippines, 8:30 PM na. Ito na guys yung arrival hall. Hi Kazakhstan! Tinignan ko sa cellphone ko, 6 degrees Celsius ngayon guys. 6. Ito yung airport ng Kazakhstan guys, Almaty. Cute. Hello. May duty free sila dun ah. Mga Kazakhs ba sila? Ba't parang ang friendly naman nila? No, mga local yata sila eh. Ganda. Ganda ng airport nila. Love it. Ang ganda ng airport no. 5:30 pa lang pero parang gabing-gabi na. But kahit gabi na, ang aliwalas ng airport nila. Look. No? Ganda ng pagkakagawa. Maganda yung design. Parang aliwalas na aliwalas siya, guys. High ceiling. Ganyan yung kanilang salita dito na parang Russian yata. Pero may Kazakh din sila. Kazakh and Russian. International Transfer Passport Control. Baka immigration na dito sa baba, guys. Hindi ko na kayo masasama kasi may maingay na bata, sino yun? Okay guys, so nakalagpas na tayo sa immigration and sa customs, no? So, walang masyadong tanong, walang tanong talaga. Wala palang tanong sa akin yung immigration. So, ang process lang, di ba, papunta ka sa immigration, tapos bibigay mo na yung passport mo. Meron silang parang microscope
Tapos tinitignan nila ng maigi yung photos ng passport mo. Siguro tinicheck nila kung parang authentic ba yung passport mo. Tapos yung mga visa ko, especially yung visa ko ng Europe, as in meron silang parang microscope, chinecheck nila kung totoong may visa ba ako sa Europe siguro. Basta yung mga visa ko doon, chinecheck din nila. Tapos nung nakita na nila na parang, authentic, totoo yung visa ko, wala na siyang tinanong. Wala nang tinanong yung immigration officer. Tapos sabi niya lang, picture na. Tapos picture, tapos tinatakan niya na agad. Wala siyang kahit isang tanong. Pero since nasa pila ako, may mga naririnig ako, yung iba tinatanong sila. Ang tinatanong sa kanila, are you first time sa Kazakhstan? Tapos hanggang kailan? Yun yung dalawa kong naririnig. Kung first time nyo ba sa Kazakhstan at hanggang kailan kayo. But in my case, wala siyang tinanong sa akin. Tapos, after immigration, kukunin mo na yung luggage mo. So, nakukunin yung baggage ko. Tapos, dadaan ka sa customs declaration. Yung parang color green. Sa Philippines, di ba, meron doon nothing to declare. Basta color green siya na lane. May nakasulat doon na, maliit lang yung nakasulat, nothing to declare. Tapos, pasok lang kayo doon. Tapos, meron doon, parang i-scan yung baggage. Tapos, ako tinanong ko, i-scan ko pa ba yung baggage ko? Kasi nakita ko may mga tao nag-i-scan. Tapos tinignan niya lang ito. Tinignan niya yung ewan ko kung anong tinignan niya. Tapos sabi ko, no need. Sabi niya, no need na daw. No need na mag-scan. So, ang dali lang ng process. Walang tinanong sa akin sa immigration. Tapos, hindi rin pina-scan ni custom. So, nandito na tayo. Walang visa, guys. Walang hinahanap na visa. Like, passport lang talaga. Tapos, wala na silang mga tanong kung saan ka mag-i-stay. I'm not sure kung sa iba itatanong. Pero, wala naman ako narinig na saan ka mag-i-stay. Asan yung mga hotel booking mo. Walang mga ganun. Like, yung dalawa lang talaga. First time mo ba sa Kazakhstan at hanggang kailan. So, ito na yung arrival hall para mas ma-visualize nyo. Ayan sa likod ko, dyan ako lumabas from the baggage counter. So, pagpunta nyo dito, may mga SIM card na. Ako kasi nag-book na ako ng eSIM, guys. So, hindi ko na kailangan ng SIM card. Pero kung gusto nyo ng mga SIM card, wala pa kayong eSIM, ayan, marami na silang options dito. Kayo na lang mamili. Tapos, ito yung, dyan ako lumabas, no? Meron ditong flavor market. Ayan, kung nagutom na kayo, medyo nagugutom na nga ako, pero sa city na siguro ako kakain. Pwede mo na kayong kumain dito. Tapos sa area naman dito, kung meron kayong mga dalang peso, US dollar, or other currencies, ayan, pwede kayo magpa money exchange dito. Marami silang mga money changer dito. Check nyo na lang yung palitan. Ayan, may mga screen naman sila dun, no? Kung magkano yung palitan. Pero walang Philippine peso. USD lang. USD, Euros. Maghanap tayo ng ATM kasi ako mag-withdraw lang ako. So, ayun na. Ayan natin yung exit. Yan exit kung Yandex na tayo. Pero hanapin muna natin ang withdrawhan. Makikita nyo na naman agad lahat, guys. Actually, dito lang sa arrival hall. Parang kita nyo na agad lahat. Nasaan yung mga ATM nila? Yun, guys, maraming ATM pala dito. Marami din na withdraw. Makikitang-kita nyo naman kasi, ayan, ATM. So, based sa nakikita ko, marami ang nag-withdraw sa area na to. Sa may green. Yung iba naman dito sila nag-withdraw sa may orange. Dito kasi sa Kazakhstan, meron silang mga ATM na 4-digit pin lang. So, hindi natin magagamit yung ating mga ATM sa Philippines kasi di ba naka 6-digit pin na tayo. But I think itong green, ayan, yung mahaba yung pila, itong green, anong pangalan ng bank rin? Halyk? H-A-L-Y-K. Halyk. Feeling ko, dyan kaya yung 6-digit pin. Sige, try natin. Yung guys, yung mga may nag-try na mag-withdraw dito sa orange na to, no? Kaspi KZ. Kaso parang hindi sila maka-withdraw. So parang lumipat sila lahat dito. Ina-observe ko muna kung saan ba sila nag-withdraw. Tapos doon na lang din ako. So guys, mag-withdraw tayo dito sa Freedom Bank. Ay, enter pala. Enter ba? So nanghingi siya ng pin code, 6 digits. Gumagana naman dito. Ay, shucks. Wait lang. Paano ko magawang English? So guys, among sa mga ATMs na to, dito ako nag-withdraw sa Freedom Bank. Itong black na to, yan. Freedom Bank yung pangalan. Pero yung ibang mga Filipinos, naka-withdraw din sila dito sa itong Halyk. Itong green na to, naka-withdraw din yung mga Filipinos dyan. So, pwede naman yung iba lang kasi hindi sila 6-digit pin. I-convert na natin. So, nag-withdraw ako ng 100,000 ka tenge. So, Kazakhstani tenge. No? So, yun yung currency nila dito, tenge. So, yan. Kinalculator ko na. And, alam niyo na naman to, no? Tinuro ko na naman to dito sa calculator. Yan. Convert sa iPhone. Take nyo lang yung convert, tapos mamili kayo ng currency dito. So, namili na ako. Then,
Kazakhstani tenge. Tapos, ang 100,000 tenge is 11,343 pesos. Sorry, may balance pala kasi di ko rin papakita yung text ni Gcash kasi meron palang balance dito, your remaining balance. Pero sabi niya, nag-withdraw ako ng 11,345. So, 11,345 ang nabawas kay Gcash. Sa calculator, 11,343. So, halos walang difference, no? Parang 1.4 pesos lang. Piso lang. Piso lang yung transaction fees or yung na difference sa currency, no? So, sobrang gusto ko talaga yung Gcash. Hindi sa dahil nakaka-work ko sila. Even before ko pa sila nakaka-work, Gcash talaga, no? Sobrang convenient na way of withdrawing money sa ibang country kasi almost minsan wala talaga siyang kaltas, no? So imagine parang piso lang yung pina-money exchange. Pwede naman kayo magdala ng mga dollar kasi meron naman diyang mga money changer. Pero kasi kapag magpa-exchange kayo, meron pa yung mga transaction fees, forex exchange rates, gano'n. So, I reckon gusto mo yung iniwan ko lang yung cash ko dito. Ito pala yung cash nila, guys, no? So, meron siyang 20,000. Ayan. Purple. Meron din siyang 1,000 ba to? 10,000. Buti hindi ako namili ng currency pero siya na mismo yung nag-decide. Ayan, no. Binigay niya ako ng iba't ibang currency. Ang galing naman ng ATM na yan. Ayan, iba-iba yung binigay niya sa may mga smaller denominations so magagamit natin. May isa lang ako na problema. Yung Yandex, yung parang Grab kasi nila dito is called Yandex Go. Hindi siya gumagana. Kanina ko pa pinapagana. Actually, nandun pala ako sa may luggage counter. Siniset up ko na siya. Kailangan kasi ng OTP sa Philippine number ko. Walang dumadating na OTP sa Philippine number ko. Tapos, nag-try ako na mag-text sa number ko. Nare-receive ko naman yung text ko. Pero yung OTP, hindi ko nare-receive. So, nakakailang try na ako. Yun yung problema ko. Kasi yun yung gagamitin natin na transportation. So, ito lang naman, no? Naka-withdraw na tayo. SIM card, meron naman kayo dito pero nag-eSIM na lang ako. Nag-eSIM na lang ako sa Klook, guys. Meron dong Kazakhstan eSIM sa Klook. And then, ayun na, may cash na ako, may eSIM na ako. Yandex Go na lang talaga. Kailangan ko na lang paganahin yung ating Yandex Go. Wait lang. So yun, guys, mag 1 hour na ako. Hindi ko talaga ma-activate yung Yandex Go. Hindi siya nagsisend ng OTP. Tapos, chinek ko sa Google, parang known issue talaga siya. May mga times daw na hindi talaga siya nagsisend ng OTP. So I know hindi to magandang option pero may nag-o-offer ng taxi, Yandex taxi, tapos fixed price naman na 2,000 tenge, so mga 220 pesos papunta sa hotel ko. So sabi ko, sige, ilalaban ko na 220. Parang, alang lamig pala. Where is the car? Hello. Oh, cancel the video, cancel. You know the name, the hotel? AQ? Address. Okay. Yun, guys, bumalik ako kasi parang feeling ko medyo sketchy si kuya. So, I will just use my Yandex app. Kasi, ay, nasa likod pala siya. Lumabas ako ng kotse. Parang, alam mo kung may mafe-feel ka na parang i-scam ka. So, wag na lang. Like, nararamdaman ka na something was fishy. Sabi niya, i-turn off ko daw yung camera. Sabi ko, why? Sabi ko, I wanna film for my safety. Kasi, syempre, hindi ko naman siya kilala or what. Pero, gusto niya i-turn off ko daw yung camera, bawal din yung camera. Sabi ko, no. Parang sabi ko, fishy na. Tapos sabi niya na hindi na daw fix. Di ba ang unang usapan namin, 2,000 tenge. Tapos biglang sabi niya, ay hindi 2,000. Sabi niya, mas ano daw, mas malaki. Ganyan. Sabi ko, ay hindi na pag-usapan natin kanina, 2,000 eh. Ganyan. Tapos sabi ko, meron din palang medyo konting scam dito. So, ano na. So, try ko na lang ayusin yung aking Yandex. Hindi ko alam kung paano. Guys, but ramdam ko na ini-scam niya ako. Sabi ko, ay, wag na lang. Sabi ko, lalabas na lang ako. Sabi ko, sorry, pero lalabas na lang ako. Sinundan niya ba ako? Tapos sabi niya, ewan ko, basta nararamdaman ko na may off kay kuya. Tapos sabi niya na wag ko daw ipakita yung mukha niya. Which is naiintindihan ko naman. Sabi niya, wag ko daw ipakita yung mukha niya tsaka yung kotse niya. Sabi ko, bakit? Tapos nung nag-film na ako dun sa loob ng kotse, sabi niya, cancel ko daw yung mag-film ko. Wag daw ako mag-camera. Sabi ko, ay, may something to. Sabi ko, okay, basta I will also use my Google Maps. Sabi ko kasi sabi niya hindi daw fix, diba? Sabi ko, sige, but I will use my Google Maps to check if you're really going to the right direction. Sabi niya, so, parang nagagalit-galit siya. Sabi ko, okay, I'm going out. So lumabas na lang ako kasi medyo fishy. Ba't kayo nagloloko yung Yandex ko? Sa ating mga travels, hindi talaga siya nagpe-perfect na lagi may
Buti na lang maraming police dito sa airport. So sabi ko na may mga police dito sa airport ha. Sabi ko if i-scam mo ako, sabi ko dun sa driver, if i-scam mo ako, sasabihin ko sa mga police. Kasi maraming police dito sa airport. Tapos natakot siguro siya. Tapos sabi niya, okay sige, labas ka na lang. So lumabas na ako. Ay, Yandex Go. Please naman, mag-send ka naman ng OTP please. Ayun, nakikita ko naman yung Yandex Go. Pero kapag mag-book na ako ng taxi, kailangan ko ng OTP. Ayun niya mag-send ng OTP. Ayun guys. Sana gumana itong aking solution. So pwede palang InDrive. Di ba may InDrive sa Philippines? Buti lang may app ako na InDrive. Tapos nag-search ako. Gumagana rin pala dito ang InDrive maliban sa Yandex Go. So nakalagin ako sa InDrive. Sige, let's find a driver. 2,400. So parang feeling ko nga kanina yung sinasabi niya na 2,000 yung taxi driver. Para lang kumagat ako sa kanya. Kasi parang ang mura ng 2,000, di ba? Okay. Tapos may mga magbibid. Ay, guys, pa-exit na tayo. Wala, lamig. Ayun o, medyo foggy pala o. Kita niya may mga content. Meron na. May content. Patayin ko lang yung ating taxi driver guys, no. We're back to the malamig na country. Medyo mas mahal lang yung InDrive, 3,000 tenge. Pero okay na to, at least fixed na, no. At least alam natin na hindi tayo i-scamin kasi naka-up na siya. Nakasakay na tayo. So, parang mga 30 minutes yung biyahe. So, finally, mamaya na ako makikipag-usap sa inyo kasi sobrang haggard ko na. So yun guys, nagbabasa-basa ako ng mga forum about dun sa parang nangyari sa akin kanina na parang may nag-offer na parang 2,000 lang daw. Tapos, nung nandun na kami, parang feeling ko something sketchy yung gagawin niya. Nagbasa-basa ako sa mga forums. Alam ko na hindi yun yung ideal, pero wala na kasi akong choice kasi ayaw talaga gumana ng application ko kanina, no? So parang na-frustrate na ako kasi 1 hour na, tapos wala pa rin akong masakyan. So kinagat ko na yung lumapit sa akin, pero wag nyo kakagatin guys kapag may mga nag-offer sa inyo na lumapit dun sa mga taxi dun sa may airport, no? Kasi nagbabasa-basa ako ng mga forum. Merong Indian guy daw na in-offer lang siya ng 1,000 tenge, tapos ang siningil sa kanya 77,000. Sobrang laki. Tapos meron din German daw na guy, ang siningil sa kanya 45,000. So imagine yung 100k ko dito, yung 11,000 ko, baka half pa doon yung nakuha nila. So half of it, mga 5 to 6,000 pesos yung sisingilin nila, na dapat 200 pesos lang, 300 pesos lang. Buti na lang talaga naramdaman ko eh. Mararamdaman mo naman yan eh. Nung una mabait siya, tapos nung nandun na kami, pinapatanggal niya yung camera ko. Sabi ko medyo sketchy na to. Tapos parang pinupush niya talaga na wala daw fixed na rate, ganun. Eh yung una yung sinabi fixed na rate, biglang wala daw palang ganun. Sabi ko, buti na lang pag ganun, labas talaga kayo. Ako nagparsa talaga ako na sabi ko, hindi lalabas ako. Kasi may nakikita rin ako ng mga tao pa sa labas. So parang confident ako. Kasi imagine kung naka-andar na kami, mas mahirap na. May mga iba daw na parang ifo-force ka or sasabihin na parang part sila ng mafia, ganun-ganun. Parang tatakutin ka. Yun lang naman yung generally safe naman dito. Actually, yung Kazakhstan, generally safe naman. Marami na akong friends na nagpunta dito. Yun lang talaga yung isa sa mga dapat yung ingatan. Yung taxi from airport. Yun lang yung medyo hindi masyadong credible, no? Mabuti na lang talaga hindi ako nagpadaig sa aking frustration na gusto ko nang makapunta sa hotel. At buti na talaga lumabas ako kasi nagbabasa ako sa forum. Ang dami palang ganong scheme dito. So ingat kayo pag napunta kayo dito. Okay guys, nakarating tayo dito sa ating budget hotel/hostel. Private room naman siya na maliit lang, pero sobrang mura lang nito. May mga nangyari lang na hindi masyadong maganda. Like muntik na tayong mascam sa taxi, but buti sinave tayo ni Lord from the danger, no? Nakaalis pa rin tayo. And then yung Yandex Go ko lang talaga nagkakaproblema, but ito try ko ulit tomorrow. So i-erase na natin yung mga negativities na nangyari, and then enjoy na natin yung Kazakhstan kasi dito na tayo sa hotel. Mabait yung naman yung front desk, naging English siya. So this is my room. I'm staying here sa hotel called AQ Mini Suites. Letter A and then Q Mini Suites. Nabook ko lang to ng 900 pesos per night, guys. So ideal siya for solo travelers. Ganyan siya. Pagpasok natin sa room, ayan na siya. Pang budget traveler, pang solo traveler lang talaga siya. May private room ako. Meron naman akong chair dito. Meron tayong table. Yung pandesal natin. May saksakan tayo doon. Merong ito.
Ay, ayan. Lagayan ng mga gamit mo dito. Kaso ang laki kasi ng luggage ko. Yun yung problema ko. Dito ko muna siya nilagay. Pero ilalagay ko na lang dyan pag matutulog na ako. Meron din akong locker. At actually, ayun yung locker ko. 311. Kaso mapayat kasi siya. Hindi kumakasya yung aking luggage. Pero meron akong locker dyan. So yun guys, hostel siya. Pero may kanya-kanya kaming private na rooms. Ayan. Kanya-kanya kami ng room. Ito yung locker ko, 311. Ayan. Ito naman yung locker. Kaso mapayat kasi hindi kakasya. Ilalabas ko na lang yung mga jacket ko. I-hanger ko na dito para hindi ko na i-open yung luggage ko. Kasi ilalagay ko na yung iba kong damit dito. Kasi 1 week naman ako magstay dito. So ilalagay ko na yung mga damit ko dyan. Para hindi na tayo mahirapan. Ayan, ayan. Cutie yung hostel na to guys. Ayan, may mga design sila dito. May malaking mirror. Hello! Hello! So guys, ito yung more lockers. Tapos may common lang na toilet and bath. Ayan. May toilet para sa mga girls. And then may common na toilet. Ay, maraming lockers dito. Toilet para sa mga guys. Wala namang tao, no? So, ayan. Tapos may binigay pala silang chinelas. Ayan. May slipper ako kasi bawal i-dalhin yung sapatos sa loob. Ayan yung sink. Ayan. May malaking mirror naman dito. Ito yung shower area. Wala namang naliligo ngayon. Especially winter. Konti naliligo. Ito yung poops area. Mga toilet. Yan. Actually guys, maganda yung hostel na to. Tsaka 900 pesos lang, no? Sobrang mura na. Ito yung common area. Yan, merong TV dito. Kung gusto mong tumambay-tambay. Mag-charge sa mga phone mo. Maraming saksakan. May TV. May pa-snow pa yung TV nila. So, dyan namin yung mga sapatos. May co-working space din sila. Bukas pupunta tayo doon pag magtatrabaho. Ayan, no, ang ganda lang, may mga upuan doon. Tahimik lang, may free na wifi. Free na rin yung breakfast dito guys. So, ayan, ito yung kitchen area. Nahihiya ako, pero pwede kayo magluto kung gusto nyo. Ayan, may ref kung may mga bibilin kayo na pagkain. Ito may bayad yata to. Ito libre daw to, 24 hours yung coffee, tea. Ayan, may hot water lang dito. So kung gusto mo. Meron ding laundry. Sorry, punta pa tayo. Sige, punta ako. Yung guys, kung gusto niyo maglaba, so meron silang laundry dito. Parang libre lang. May sinabi niyang free. Kanina, nung tinutur ako nung babae, sabi niya free. Pero hanggang alas 11 lang siya ng gabi. So 7 AM to 11. Pero cute ng hostel, no? Tsaka maganda yung location. Tara, labas muna tayo sa Kazakhstan. Maganda yung location actually. May mga ibang magagandang hotel nearby. Papakita ko sa inyo. Hanap lang tayo ng mga kakainan. Nagugutom na kasi ako. Hello, do you want to say hi? Hi. From Philippines. Oh, Philippines. You're from Malaysia? No, Indonesia. Indonesia. Okay. But you are traveling alone. I'm traveling alone. Yeah. With the Malaysian one. No, I'm traveling alone. Oh, there's a Malaysian one? Yes. Oh, you're traveling alone as well? Yes. What's your name? Reza. Riza? Reza. Reza. Yes. Hi, Riza. Hi. Nice to meet you. How long are you staying here? I'm leaving tomorrow. Oh, so Today is my last day. how long did you stay? I arrived yesterday. Oh, yesterday? Yes, yesterday and Then you leave tomorrow? tomorrow, yes. You go into another country or you go back to Indonesia? To Tashkent. To Tashkent, if you know it. Where's that? Pakistan. Uzbekistan? Uzbekistan. Oh, I'll also go there, but next week. Next week. Yeah. Okay. And now you are going to. I'm just gonna eat dinner. Alright. Okay. Then have Yeah, fun. nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. All my followers. Please add my. Do you wanna Instagram? I don't have Instagram. What? Do you have social media now? No. Sorry. Okay. Nice to meet you, bro. May mga masaya din may mga Indonesian si Kuya, may Malaysian din daw. So may mga Asians din pala dito. Ay, may numbering pala yung ano. So yung lagay ng sapatos may mga numbers. Guys, ito yung pangalan ng hotel, AQ Mini Suites, no. Yan, dyan lang yung entrance. Lakad-lakad muna tayo dito. Sobrang marirecommend ko to for solo travelers. Of course, kapag magbubook kayo ng inyong mga hotels while traveling, you can always book that on Klook and use my discount code Marvin sa Mako Klook. Actually, if may budget naman kayo, di ba ito yung, ay ito na pala, di ba ito yung AQ Mini Suites? Katabi lang namin na building is ito, Novotel. Novotel tsaka Ibis. So if may budget naman kayo, pwede naman. Yung Novotel nakita ko mga 7 to 9,000 per night. Yung Ibis, mas mura nga Ibis. Siguro mga 5,000 per night.
parang sa Australia, di ba? Nag-Ibis Hotel tayo sa Australia. Mga ganon, 5,000 per night. But syempre as a TPDT person, at mag-isa lang naman ako, nakita ko kasi itong AQ Mini Suite. Sabi ko, hi, ang ganda ng location, ang mura. Tapos okay din yung mga room, okay din yung review, maganda daw talaga yung location. So sabi ko, sayang 900 lang, di ba? Ang layo ng difference ng 900 tsaka 7,000 per night. So, ayun, happy naman ako. Tapos mga friendly pa yung mga tao dyan sa hostel, di ba? Yung mga Malaysian, Indonesian. So parang nagtutuloy-tuloy na yung good vibes. Naputol na yung bad vibes doon sa airport taxi. Ang ganda ng location ko talaga. Highly recommended. Ay, ito yung Novotel, oh. If may budget kayo, next time dyan na tayo. Hello. Walang gugupo ng mga tao. Tapos naghihilaw-hilaw pa sila. Alam mo, yung mga Kazakhs, yung itsura nila medyo Chinese na medyo Russian. Alam mo, i-combine mo yung Chinese tsaka Russian, yun yung itsura nila. Tsaka ang friendly nila. Ang gwapo nito ni Kuya, may lakad ka ba? Dinner. On mine. My treat. Kanina nakukuripot tayo sa scam sa taxi, pero pag may gwapo, willing pala man libre. Nanggigigil ako sa'yo, Marvin Al. Ang ganda ng area ko. Diba? Oh, ito na Novotel. Ayan, kung may budget kayo, I recommend that, guys. Novotel or Ibis. Usually nagsishare to sila ng building, no? Parang sa Australia, share sila ng building. Ang cute ng Kazakhstan. Ang ganda. Tignan mo. Saan tayo kakain? Ang sarap maglakad-lakad. Na-miss ko maglakad sa malamig. My gosh. Yung last natin na malamig sa Australia pa. Tapos ang friendly ng mga local bee. Di ba? Ang gwapo. Nakita nyo ba yung nag-hi kanina? Cutie yun. Ba't kaya siya nag-hi? Does it mean na gusto niya ako or talagang friendly lang sila? Sige, doon na lang tayo sa feeling ko gusto niya ako. I-feed natin yung dilulumine. Joke lang. Mga friendly lang sila, guys. Ang ganda dito. Manifesting pag bumalik tayo, dito na tayo sa Novotel. 9,000, 10,000 per night. Pero ang ganda, oh. Para sa may mga budget. Inyo na yan. Tapos may mga kainan. Kainan ba yan? Restaurant? Ayan, may restaurant na sa... Ganda! Ang ganda ng area. Totoo nga yung mga nasa reviews. Kasi nagbabasa ako ng mga reviews na maganda daw talaga yung area nito ng hotel. Walking distance sa mga restaurants. Maganda yung neighborhood. Ang ganda, B. Ngayon lang ulit ako bumalik sa... Na-excite ako sa bansa. Ganon. I'm back to my regular programming. Mapanisi. Pero dito kasi sa Kazakhstan medyo makash pa sila, no? Ano ba yun? Gusto mo ba dyan tayo? Pero parang social eh. Baka maubos yung winidraw natin ng 100,000 tenge. Pero social, oh. Parang deserve na deserve para sa first night. Guys, ang ganda ng Kazakhstan. Lalo na pag winter kasi ang sarap maglakad, oh. Tsaka parang safe yung area na to, no? Yung area na to parang yung mga nakatambay, mailaw. So, hindi siya nakakatakot Korean street food? Magko-Korean street food ba tayo? Nasa Kazakhstan. Ayan, oh. Korean street food. Di mo kaya. Ayan, at least sige, wag muna. Save the best for last. Kapag parang nagki-crave na tayo ng familiar taste, tsaka na tayo mag-Korean food. Pero ngayon mag-Kazakh food muna tayo. Di ba may sika dito yung plov? Yung plov na parang karne-karne na may kanin. Ang ganda ng area. Hindi ako nag-joke. Para sa presyo na binayaran ko per night, ang ganda ng area. Meron din dito parang street market ba yan? Parang mga bilihan ng shopping. Ay, 5 seconds na lang. Huwag na tayo maghabol. Ayun, nag-red na. Pagod na rin ako ng kakahabol. Gusto ko ako naman yung inaan. So guys, tawid tayo dun. Parang merong Christmas lights. Ang gwapo ng mga tao. Ay, tignan mo yung outfit ni Kuya. Ay, pinatay niya, sayang. Tignan mo. Anong meron dito? Parang party place ba to? So yung itsura ng mga tao, parang both European, medyo tisoy sila na medyo Chinese, ganun. May mga tao na parang Chinese, may mga tao na parang tisoy. May mga tao na combination. Kasi 'di ba ang Kazakhstan, kung makikita niyo ulit yung mapa, pakita ulit natin yung mapa ng Kazakhstan. Kazakhstan is the largest country sa Central Asia, no? So sa taas niya, tama ba taas? Taas niya Russia, tapos dito sa may gilid niya sa east,
is China. No? So medyo may influence pa siya ng Russia and China. Ano ba tong area na to? Yan, may Christmas lights, may mga buskers ba yan nagpe-perform. May Starbucks din sila dito guys. So, Starbucks, may Wendy's, mga familiar. KFC, may KFC din. KFC, Wendy's. Hindi tayo maaano dito. Ang ganda ng Kazakhstan. No? Hindi ko maano kung para ba siyang Europe or para siyang Asia. Parang combination ng Europe and Asia. Ano bang weather? Hindi rin siya super lamig ngayon. 6 degrees Celsius lang siya guys. So, kaya naman ng makapal ko. Drink it coffee. Gusto ko yung area. Natutuwa ako sa area. Parang gusto kong tumambay dito. Parang worth it naman yung 19 hours na biyahe eh. Minsan pag ganun katagal yung biyahe mo, 19 hours, nauubos yung energy mo no? Tapos may mga iba pang mga nangyari sa airport na hindi gumagana yung Yandex Go. But worth it naman. Napalitan na siya ng saya ngayon. Kasi ang ganda ng lugar guys. Oh, mag-e-expect ba kayo na ganyan yung itsura ng Kazakhstan? Ang sarap maglakad. Ayan. Saan kayo tayo kakain? Tinitignan ko guys sa Google kung nasan ako. Pero naka-Kazakh kasi yung, ayan ba yata, Arbat, Almaty. Pero yung street na to, ano mong tawag sa street na to? Yung naka-ano kasi, ganyan. So parang park siya na maraming mga tindahan. Maraming mga, ano ba ngayon? Tuesday yun namin tawag. Tuesday, tas maraming mga tumatambay na mga on the younger side na people. Search nyo na lang yung Novotel or kaya yung Ibis, no? Tapos katapat niya lang, ito yung area na to pag magpunta kayo dito. Saan tayo kain? Ang ganda. Ano kaya itsura nito bukas? Baka mas maganda, no? Or kung pupunta kayo ng autumn, parang ang ganda siguro ng mga ito, winter na kasi. So parang tagalagas na yung mga dahon. Asian snacks. Ayan na, may mga Asian snacks dito, guys. Sultan. Hi, what's your name? My name is Anamda туған күнімен құттықтаймыз. Your name? My name is Marvin. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Yeah. Hello, my Hi. name is Damir. Hi guys. Kazakhstan. Kazakhstan. Welcome. Kazakhstan, Philippines. Philippines. Tourist, yeah. Kazakhstan, very nice. Beautiful. Филиппин фильм смотрел, брат. Фильм. Kino. Feeling? Kino. Chino? Chinese? Фильм. Film? Голливуд, фильм. Oh, this one? Okay, good. Okay, nice. Yeah, YouTube. Nice to meet you. Channel account. Oh, channel, yeah, sure. YouTuber. But I speak in my local language. Marvin. Осы сәт байланып анамды құттықтағым келеді. Мама, 100 жасаңыз. 160 подписчигі бар екен. Ой, Nice to meet you guys. Давай, пока. Bye-bye. Мама, сені жақсы көрем. Look, ang friendly ng mga tao tsaka ang gagwapo. Wait lang, day 1 pa lang, ba't parang ang gagwapo? Gwapo ng mga tao. Parang yung gutom ko na palitan siya ng kiligis. Parang kinikilig ako sa kanila. At ang gwapo nila guys, no? Saka, hello, hi, what's your name? Yeah, do you wanna say hi to my video? Marvin. Nice to meet you, bro. What's up, man? You from Philippines. Philippines? Yeah. You're You're from Kazakhstan? Kazakhstan. Alright. Do you like City Almaty? Very, very nice. Super nice. I love it. Thank you, bro. Nice to meet you. Bye. Wala, ang dami ko ng friends. Day 1 pa lang. No? Parang Kazakhstan na yung favorite city ko. Ay, Almaty pa. Ang friendly ng mga tao. Bakit sila friendly? No? Tsaka hindi natin makikakaila. Ang gagwapo nila. Parang gusto ko na lang tumambay dito. Ayoko na kumain. Ito kaya guys, medyo magandang kainan kasi. Turek kekabi. Mga kebab, ganun ba? Kebabi? Kebaby? Kebabi. Kasi baka mahal. Mahal kaya dito or what? Sige. Walk tayo ng konti, baka may makita tayo. Pero maraming kumakain eh. No? So pag maraming kumakain, ibig sabihin masarap.
Ano dyan na tayo? Saan kaya tayo, bro? Hashtag correct. Ah, may Korean. Ang daming Korean restaurant dito. Sikat siguro ang mga Korean food dito sa kanila sa Kazakhstan. 24/7. Doner. Ano yung doner? Doner parang yun yung kinain ko sa ano, Czech Republic ba yun? Marami din kumakain mga bata. Burger sa taas, doner sa baba. Dito na ba tayo? I-research ko muna kung ano ba yung tsura ng doner. Baka doner. Tama, yung doner nga parang yung kinain ko sa Czech Republic. Sa Austria ba yun? Sa Austria pala. Sa Austria, kumain ako ng doner. Yung parang sliced siya na meat na parang kebab. Ganun. Ah, ganito. Kasi dito sa Kazakhstan or Central Asia in general guys, sobrang ma-meat nila. Ang hilig nila sa meat. Kasi yan, puro yung mga meat na parang mga sandwich, mga wrap. 2,600. Ayun na yung presyo. Ito 2,600. Ito hello. Ito 1,800. 2,900. Magkano ba yung 2,600? Wait lang, i-compute ko lang. Ang 2,600 ay hello 295. Not bad, mga 300 pesos lang. I'm good, how are you? Yan guys, so dito nila how much is that? 2,950. 2,950? Thank you. Is this spicy or not spicy? No spicy. No spicy? Normal. Okay, I get one. One, huh? Yeah, is it good? Chicken or beef? Okay. Which one is beef? Maybe beef. Beef. Yeah. Here or take away? Here. Okay. Take away. Take away only? Yes. Here. Okay. Okay, yeah. So guys, ang tunay, mga 320 pesos. Okay na rin, no? Okay na rin, 320 pesos per dinner. Guys, ganyan nila niluluto, no? So ito yung meat nila, at nilagyan nila yung special sauce. Sabi naman, not spicy, no? Not spicy? Spicy or Okay, yeah. spicy? No, no spicy. Yun. Guys, binigyan na nila yung ating order, no? Sabi nila hindi manghang, pero parang mukhang manghang, no? Tapos ito, meron silang binigyan na lemon and, para saan ba yan? Sili? Yung kutsara. Ayan, bumili ako ng soft drinks. Pasaway. Sorry na. Kaso tinidor lang. Isa lang ba to? Tinitinidor lang yata to guys. Hindi yata sila nagkukutsara. Paano yung sarasa? Kasi may sarasa siya, di ba? Tingnan nyo. Merong sauce na parang mayonnaise and hindi pala siya mayonnaise. Parang siyang yogurt. Medyo maasim yung yogurt. Try natin. Good luck sa gout ko dito. Ma-meat kasi sila dito talaga. Ayan. Ay, shucks. So may meat, may wrap, tapos may meat sa loob. Actually, gusto ko yung lasa except na merong yogurt. Parang ang weird na merong maasim na lasa, pero kung ito lang siguro, kung yung wrap lang tsaka meat, para lang siyang shawarma, ya. Hindi siya maanghang. Pero dahil may yogurt, ayoko ng asim na lasa. Tanggalin na lang natin yung maraming yogurt. Para i-focus lang natin yung lasa dun sa meat mismo. Kasi ang asim ng yogurt, ganyan lang. Okay na ako dyan. Parang shawarma lang. Kanina lagyan ba nila ng lemon? So kung makikita nyo, meron silang mga giniling beef yung pinili ko. Good luck sa gout ko. Nag-beef pa ako. Dapat ang chicken na lang pala ako. Tapos may wrap. Ayan. Tapos may mga dahon-dahon. Ayan. May sibuyas. No? Parang shawarma nga lang siya. Ayoko lang talaga nito. Ang asim kasi nitong white, guys. Ito okay pa ako dito sa itong sauce na to. Pero yung sa white sauce, parang ang asim. Parang hindi siya bagay dito. And guys, ito kasi nirecommend ni Kuya. Pero I suggest kung kakain man kayo, yung ganito na lang. Parang shawarma lang. Kasi parang, alam mo yung shawarma tas maasim. Parang hindi ko masyadong gets yung asim na flavor. Kung ganito lang, yung parang shawarma. Masarap actually ito eh. Nasasarapan ako. Pero kasi na-overpower ng asim kaya na ano ako. Ayun guys, tapos na tayo mag-dinner. Tumanggap sila ng credit card. So nag-card na lang din ako kasi hindi ko alam kung kakasya yung budget natin na 11,000. 8 days kasi tayo dito. So tinitipid ko yung cash ko, baka
may mga days na bawal lang. May mga areas daw kasi dito na bawal ang credit card, parang cash basis. Ano na lang natin, tansyahin natin. Lakad-lakad lang ako dito guys. Para gusto ko pa maglakad doon sa area na yan. Guys, may milk tea sila May milk tea din pala dito sa Kazakhstan. Sa bagay, Asia pa naman. Ayo. Asia pa naman to eh. Alam mo, Asia siya. Pero yung mga itsura, medyo European ng slight, no? Parang combination siya ng Asia looking tsaka European look. May mix you. Paano ba basahin na? Mix you or miss you? Basta yan yung murang bilihan ng mga drinks. Pride, ano to? Fast food. Ayan, may mga fast food chain. Guys, nice to see you. Korea yarn. Meron silang see you yung sa convenience store ng Korea. Ang galing. Ang galing. Natutuwa ako sa mga stores nila dito. Ay, train ba to? Mga train to, no? Train station ba? Ay, hindi. Ay, yata. Hindi ko alam kung train station yan. Baka. Korea? You're Korean? You wanna say hi to my video? You're here for vacation? You work here? Yeah. Oh. You live here alone? What? You live alone here in Kazakhstan? Kazakhstan, yeah? Yeah. Oh, wow. So you just finished your job? Yeah, this is YouTube, yeah. I'm doing a vlog in YouTube. Good. You're half Chinese, half Korean? Oh. Philippines is good. Really? Yeah. Yeah. Philippines, we have nice beaches. I also love Korea. I've been to Korea and China. Good. Yeah. Do you love Korea? Yeah. Yeah. Okay, sure. Okay. We'll go to Seoul January. Good. Okay. Kamsahamnida. Yan, may nakita tayo. Ay, may mga, ang ganda talaga ng nagagandahan ako sa area, guys. Ang sarap paglakad-lakad, oh. May mga 24/7 na restaurants ba yan? Yan, 24/7 restaurants. Ang ganda ng area. Malamig. Tapos yung mga tao, parang ang friendly nila, no? Tapos, even yung mga may Korean tayo na meet, di ba yung mga Korean, pag sa Korean, hindi naman sila makikipag-usap. Pero pag nasa ibang bansa, yung mga Korean, nakikipag-usap lang sila pag nasa ibang bansa. Tinatanong ko siya yung, do you live alone? Kasi di ba merong si Korean, sino nga ba yun? Yung Korean content creator na, do you live alone? Kasi medyo hindi rin siya ganun ka-confident pa mag-English. Tinatanong nung Korean kung nag-i-smoke ako. Parang gusto niya yata na mag-smoke kami. Sabi ko, sorry bro, I don't smoke. But pwede naman na hindi smoke yung banding natin. Pwede bang ano na lang like yakap? Yakap pa yun, chari. Charot lang. Kaya pag nag-i-smoke ka, no, parang ang bilis mo makapag-friend sa ibang tao. Kasi pag nag-i-smoke kayo, ang dami niya na makapagkukwentuhan. But sorry, hindi kasi ako nag-i-smoke eh. Saka, actually, before, wag niyong gagayahin, pero before, may 1 semester sa life nung college, may 1 sem na nag-smoke ako kasi na basta may 1 sem na nag-smoke ako. Ngayon kaya ko naman pero ayoko lang gawin. Kaya ko naman mag-adjust sana na mag-smoke, pero wag na nating i-sacrifice yung health natin para sa mga tao. Dapat ang tao tatanggapin nila tayo kung ano tayo, hindi yung mag-a-adjust tayo na maging iba para tanggapin nila. Pero ang masasabi ko lang, nagagandahan talaga ako sa Almaty. Ano kaya itsura dito ng morning? Parang feeling ko mas maganda siya sa umaga kasi parang Europe vibes, no? Yung mga area na, yung mga building nila, parang Europe vibes na medyo Asian. Ito Asian, no? Parang Korea, Japan. Grocery. Sige, one of these days mag-grocery din tayo, guys. Sobrang sarap lang maglakad kasi ang dami mong makikitang establishment sa gilid. Pero may mga nakikita ka rin naman ng mga naglalakad. Pero hindi siya yung busy. Hindi siya yung magulo. May mga naglalakad-lakad din naman dyan. Pero ang tahimik. Mas ang perfect pa ng weather. Hindi ka nahahagard. Hindi ka pinagpapawisan. Grabe, ang first impression ko sa Kazakhstan, ang ganda niya. Especially para sa mga tao na mahilig maglakad. Ako talaga mahilig ako maglakad. So, ano to sa akin? Approve sa akin ng Almaty, no? Ang ganda ng city. Tapos may mga upuan lang sila. Tignan mo. Ayan, may kumakain lang dyan na. May baon siya. May mga upuan sa gilid. Ayan. May mga upuan lang kung gusto mong tumambay-tambay. Tapos may mga puno. Feeling ko during the autumn, mas magaganda yung mga kulay-kulay dito. Bellevue.
Ang ganda niya guys. Puntahan nyo na rin ha. Para siyang Europe na Asia. Europe na Asia na hindi magulo. Ang ganda ng vibe ng Kazakhstan. Parang mas nag-exceed siya sa ina-expect ko. Well, day 1 pa lang naman natin. Pero ang ganda ng first impression ko sa city. Sa Almaty. Especially na nilakad ko. Inikot-ikot ko. Especially na ganito yung mga trip ko sa life. Yung maglakad-lakad, mag-ikot-ikot sa area. Gandara Park. I think guys that is it for today. Ay, may police station pala dito yan. Police, nakasulat dyan, Policia. So may police station dyan sa gitna ng busy area. I think that's it guys, no? Kasi maglalakad-lakad pa ako pero kasi parang ang haba na ng vlog, maglulobot na rin yung camera ko. So, lalakarin ko lang kasi na-miss ko yung maglakad-lakad ng ganito na malamig. And makompleto ko ulit yung ginagawa ko dati na 20k steps. So lakad-lakad na lang muna ako dito, no? Maraming salamat sa pagsama sa atin. First day pa lang natin dito sa Kazakhstan. Marami pa tayong gagawin dito. And I hope to see you again on the next one. Bye guys! Kazakhstan!